ang napipintong pagsasampa ng kaso laban ho sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Bagamat hindi ho malinaw kung ano po ang mga nakita ho ng ombudsman, ano po ang binulong sa kanya ng ombudsman, nagulat ho tayo dahil nakita ho natin ang kanyang supposedly speech. Pero sa bandang huli, naisingit pa yun. Wala doon sa kanyang una ho niyang talumpati. Pero kita ninyo, parang tumigil siya at narito na po tayo sa bandang huli. Masakit man sa akin. Bago ho yun. Naisingit po niya ho yun. At kanya pong binanggit dahil nga ho masakit para sa kanya dahil nga kadugo niya eh. Pinsan niya ho ang makakasuhan ng ombudsman. Pero anong kaso nga ho? Ay marami ho nagtanong. Hindi rin ho niya nabanggit ang pangalan ho ng dating House Speaker. Ay malay ba ho natin kung sino yung dating House Speaker? Daming dating House Speaker ha. Sabi siguro ng mga dating House Speaker. Naku, ako yun? Ako yun? Ha? Si Romualdez ba yun? Ang pinatutungkalan po ng ating Pangulo? Dahil walang pangalan naman binanggit eh. Oh. Diba? Dahil tapos meron po siyang kulatilya. Sabi niya, hindi po ako Pangulo ng aking pamilya. At hindi na ako Pangulo ng aking kaibigan. O diba? Kaya marami nagtatanong, yung bang dating House Speaker makakasuhan rin ba? Ang dami ho nila nun. Saan ho tayo magsisimula, Mr. President? Magsisimula ho ba tayo sa pinsan mo? Sumunod sa pinsan mo? O una sa pinsan mo? Panahon ni Duterte? Panahon ni Aquino? Panahon ni Macapagal Arroyo? Diba? Marami ho mga dating House Speaker ho nun. Kaya marami nagsabi, ba't hindi nabanggit mo lang yung pangalan? Masakit ba para marinig yung Romualdez? Mabanggit yung apelyido ng nanay mo. Diba? Ay nako talaga oh. Tuloy, ang taong bayan ay nakukulangan sa naging anunsyo ng ating Pangulo. Bagamat para sa ilan, okay na yun. At least may bago kaming narinig. Bago sa pandinig. Bago sa tenga namin. Pero, ano ito? Moving forward. Or, meron po tayong aabangan pa. Dahil wala pa naman nasampahan eh. Sasampahan pa lamang. Pero, ito nga, may nandiyan ba si TJ Mendoza? Tawagan mo nga dahil meron pong update ngayon sa ombudsman ngayon. After hong nabinanggit ng Pangulo itong kanyang kahapon about investigation kontra ho sa kanya pong pinsan. Sabihin natin, yung dating House Speaker. Ang sabi kasi ho ng ombudsman, meron pa pala hong preliminary investigation na gagawin. So, hindi pa makakasuhan ho yan. Diba? Ayan o. Ito po yung latest ngayon. Ang sabi ho dito ay kailangan pa daw hong magsumite. Itong update ngayon sa ombudsman. The Ombudsman's preliminary investigation team orders former House Speaker Martin Romualdez and other respondents to explain their side on the flood control fund related complaints against them through a counter affidavit. So wala pa nga.
Bakit pinangunahan na naman ng Pangulo ang ombudsman? Akala ko ba separate po ang ombudsman? Hindi dapat nadidiktahan ng Pangulo ho yun. Bakit sabi dito ng sabi ng ombudsman, meron pa ho silang preliminary investigation. Pinasusumiti pa ng counter affidavit para marinig po ang kanilang panig at maisplika nila kung sila ba'y karapat-dapat po bang kasuhan ng plunder at mga kalintulad pong kaso. Sabi ho ng tagapagsalita ng ombudsman, kung ang lahat daw ho ng mga partido ay nakapagsumiti na ng kanilang mga counter affidavit, ang kasong ito will be submitted for resolution na. Kaso, wala pa ho silang naisusumiti. Ipinag-utos pa nga ho ng ombudsman, oy, former House Speaker, magbigay kayo ng inyong kontrasalaysay. Tapos ang Pangulo kahapon, ito, sabi ng ombudsman, kakasuhan na. Wala pa pala, Mr. President. Tinatakam mo man kami. Pinakagat mo kami sa anunsyo mo kahapon. Marami ho nagdiwang. Pati ho yung mga kabaro ho ni former speaker, nagpalakpakan eh. Mga kaalyado niya yung lahat, ha? Pero kita nyo naman, nagpalakpakan pa. Nung sinabi ng Pangulo na, hindi ako Pangulo ng pamilya ko. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. At hindi rin ako Pangulo ni Speaker Romualdez. Ako ay Pangulo ng ating bayan, ang ating mga kababayan. Palakpakan yung mga kabaro. Woo! Kaya tanong ko sa reporter gapon, Eden, yung bang palakpak na mga kabaro ni House Speaker Romualdez, sila ba'y natutuwa at pinalakpakan nila na kakasuhan ng kanilang dating speaker? Dahil pumalakpak eh. Pero meron na rin akong iba nakita na hindi ko pumalakpak. Nakayuko lang, nakaganon lang oh. Sabi siguro, ba't kaya pumalakpak itong mga kasama natin? Dati nating speaker yun. Ano kayo? Di ba ninyo alam? Sabi, ikaw naman pumalakpak lang ako kay Pangulong Marcos. Magandang kanyang sinabi. Pero hindi ko pinalakpakan na makakasuhan ng ating kabarong si Martin Romualdez. Ayun. Kaya pala, pagamat nabanggit na ho natin na hinihingan pa ng kontrasalaysay. Update pa lang, siguro dagdag pang detalye mula kay TJ Mendoza. TJ, go, go, go! Alex, dun sa kumpirmasyon ng Office of the Ombudsman, inuutusan na nila ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na magsumite na ng kanilang kontrasalaysay o yung kanilang counter affidavit para nga dun sa mga iniimbestigahan sa kanya na nag-uugnay sa maanumalyang flood control projects. Sa pahayag ng Ombudsman, binibigyan sila ng 15 araw para magbigay ng kanilang sagot. At pagkatapos niyan, Alex, ay magsusumite na ng resolusyon ng kautusan ng Ombudsman kung kakasuhan o kung tutuluyan bang kasuhan itong si dating speaker o hindi. Doon nakasalalay sa preliminary investigation kung magtutuloy pa ang kaso na ito ni dating House Speaker Romualdez sa Sandigan Bayan. Yun yung paliwanag sa atin kanina sa pamamagitan ng pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, Alex. Oo, so ibig sabihin niya na after 15 days, kunyari, kung matanggap na nila, may chances ba na pwedeng mabago ang magiging pasya ng ombudsman na hindi na siya kasuhan? Parang ganon? Alex, tama ka, no? Ito yung timeline. Bibigyan lang natin ng konting paliwanag. Doon sa 15 days, pagkatapos niyan, madalas na ginagawa natin, pag nakapagsumite na ang isang respondent ng kanilang counter affidavit, magbibilang kami ng 15 days. After niyan ay magbibigay kami ng leeway na 1 linggo dahil yung 1 linggo na yon ay madalas doon ginagawa yung
resolution ng ombudsman, minsan doon namomodify kung ano yung ikakaso dahil tinitignan kung gaano kabigat yung kaso, yung mga ebidensyang isasampa laban doon sa respondent. Na malamang sa malamang din ay ganun din ang gagawin dito sa kaso ni Speaker Martin Romualdez. May chance rin na ibasura yan kung hindi nila mahanapan ng sapat na batayan para mapakasuhan itong si dating House Speaker. Pero kung sapat na ang ebidensya, Alex, ay pwede na itong isampa o ihain sa Sandigan Bayan para doon dinggin naman kung kailangan bang i-convict o i-acquit nitong dating House Speaker. Posible ba, TJ, na sa kanilang counter affidavit mababanggit ang Pangulong Marcos doon sa kanilang salaysay? Natanong natin kung may mga pahayag ba, may mga ebidensya ba magtuturo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi direktang sinasagot ng ombudsman pero sinasabi na kung saan daw sila itinuturo ng ebidensya, yun ang kanilang tutumbukin. Pero dito sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez, hindi namin nakita yung as respondent o ganun pa man yung mga testimonya ng mga nagpaunang pahayag ng mga 18 Marines, wala doon yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ginagamit o na tumutumbok sa Pangulo, Alex. O yun. So kaya umusad itong investigasyon ng ombudsman at hinihinga na siya ng kontrasalaysay ay dahil parang nagkaroon ng bigat yung mga statements nung 18 former Marines. Tama ba ako, TJ? Tama ka, Alex. Kung matatandaan natin dati, pumupunta itong mga 18 ex-Marines dun sa Office of the Ombudsman dahil hinihingan sila ng individual affidavit. At doon nalaman namin na hindi 18 yung kinuhanan ng individual affidavit. Alex, linawin lang natin na 8 lang sa 18 dahil yung 8 na yun, sila yung may direct na nabanggit dun sa unang affidavit naman nila na nakapag-deliver umano sila doon kay House Speaker Martin Romualdez. Kaya yung kanilang affidavits lang yung ginamit as a basis din, karagdagang basis para maging ebidensya naman dito sa inihahandang grand case nga laban sa dating speaker. Oo. Pero natanong rin ba ninyo si Attorney Clavano na Attorney, hindi ba kayo na preempt ng Pangulong Marcos nasa preliminary investigation pa kayo. Pero sabi niya kahapon, kakasuhan na daw . Walang nabanggit sa atin na ganyan, Alex. Napakalimitado binigay lamang sa atin na statement ng ombudsman. Pero nagpasalamat rin ang ombudsman na nakikita raw ng Pangulo yung ginagawa na investigasyon ng anti-graft body ukol nga dito sa mga anomalyang flood control scandal. Oo, dahil ito kasi, ang aking naiisip kasi dyan, pati ng ilan natin mga kababayan, kung binanggit na ng Pangulo na kakasuhan siya, hindi pwedeng gawin ng ombudsman dahil magsusumiti pa sila ng counter affidavit. Tapos sabi dito, the process goes from the fact-finding, recommendation for a preliminary investigation, and filing of charges before a court if found necessary. What if kung sabihin ng ombudsman, ay walang basis para kasuhan to si Romualdez. Sino nagmukhang sinungaling? Sino nagmukhang yung nag-anunsyo sa SONA, di ba? Tama ka, Alex, mukhang na-preempt nga ng Pangulo kung ano man yung nagbigay siguro na magbibigay yan ng pressure sa anti-graft body, sa ombudsman, kung talagang kakasuhan ang dating speaker. Dahil kung hindi makakasuhan ang dating speaker o madi-dismiss yung kanyang mga reklamo dun pa lamang sa ombudsman level, mukhang magmumukhang pambubuto na naman o papaasa sa mga Pilipino na makakasuhan na ang pinsan ng Pangulo. Magiging katawa-tawa yan dahil nga kung hindi makasuhan, ano yung inanunsyo ng Pangulo? parang nawawmali ba tayo doon? Di ba? Pati baka lang kasi hindi pwedeng diktahan ng Pangulo ang ombudsman. May may sarili independent yan na constitutional body yan na ang ombudsman na TJ, di ba? Tama, Alex, nakasad sa konstitusyon na independent yan, hiwalay yan. Kumbaga, hindi yan sangay ng eksekutibo. Pero kung gusto lang to appease the people,
para makinig ng SONA. Uy, nabanggit si Romualdez. Ayos na, ayos. Pero ang final diyan talaga, final na desisyon ombudsman kung meron ba talaga silang gagawin. Dahil nga kung ito ang sinabi ng ombudsman ngayon, naantayin pa nila ang kontra salaysay, lalo't kahapon nakuha mo ba yung tugon ni Martin Romualdez? Alam mo ba yung tugon niya dito, TJ? Doon din sa ebidensya, kung saan daw ituturo ang ebidensya at Ayun. mabigyan siya ng pagkakataon na sumagot, Ale. Ayun, basahin ko lang ha. O sige, TJ, maraming salamat sa iyo ha, TJ Mendoza. Mata natin sa ombudsman. Okay. Ayun. Kita nyo ha, ito po yung tugon ni tugon po ni para patas tayo dito. Si former House Speaker Martin Romualdez, meron ka dyan, may graphics ka ba dyan? Ito po yung kanya pong tugon sa naging anunsyo po ng Pangulo. Pero bago ho itong kanyang pahayag kahapon, meron na ho siyang patutsada sa Pangulo. Sige, idiin mo ko dito. Makikita natin. Di ba? Parang ganun ang kanyang tema, no? Sige, idiin mo ko dito. Meron akong alam sa kasulukuyang administrasyon. Naku, yun ang sabi niya. Ganito po yung kanya pong sinabi. Basahin po natin ang in toto. Masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Maraming salamat. Pero kung magaling ka kayong mag-analisa po sa kanya pong sinabi, parang may pakahulugan ho to sa kanya pong statement. Parang biruin mo, naniniwala pa rin po siya sa Pangulo. Kahit na siya'y nilalaglag na kanyang pinsan. Sabi niya dito, no? Iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Ano pa rin siya, no? Very courteous pa rin siya. Very respectful pa rin po ang pinsan. Kahit na siya po ay dinidiin. Kahit na po siya ay nilalaglag na ng kanyang pinsan. Kaya kung nilalaglag na po siya ng pinsan niya, siguro isipin na rin po ni Martin Romualdez, ilalaglag ko na rin siya. Lintik lang, walang ganti. Gaganti ako. Sige. Maganda to. Parang sa pelikula na ho natin to nakita. Na magpinsan, na hawak ang mataas na posisyon sa gobyerno, ay nagbabangayan.